So, good afternoon. Welcome back to my YouTube channel. So, by the way guys, sa mga bago pa lang na subscribers ko na nakakapanood ng mga videos ko dito sa Japan, ako nga pala si Sherwin and nagsishare rin ako ng mga ideas or knowledge about anxiety disorder management, no? Sa mga matagal naman na nakasubaybay na dito sa ating YouTube channel, pasensya na kayo. Alam ko matagal na kayong nag-aantay ng panibagong video related sa mental health disorder, and sa totoo lang medyo na-miss ko rin talaga gumawa ng videos. So itong i-share ko sa inyo, ito yung mga bagay na ginagawa ko, no? Mga recreational activities to na makakatulong sa inyo, no? I-share ko sa inyo to, personally ginagawa ko to. Ito yung mga bagay na makakapag-reset or refresh sa inyong mind and body, no? So maaari nyo tong gawin upang ma-relax kayo, no? Ma-relieve kayo sa mga physical or mental tension na nararamdaman ninyo, para mabago yung moods ninyo, no? Yung aura ninyo, and para maging positive yung thinking ninyo. So umpisa na natin, no? Number 1 is exercise, no? So sa mga tao kasing nakaka-experience ng anxiety disorder, more likely sila yung mga taong ayaw na lumabas, palagi na lang nakahiga, full of negativity yung mga naiisip nila, no? Like, ano ba mangyayari sa atin sa kinabukasan? Iniisip natin yung mga financial, no? To the point na yung katawan natin napapabayaan na natin, no? Lalo tayong lumalapad, minsan yung iba pumapayat pa, kakaisip ng problema. Tapos alam mo yun, yung parang ang bigat-bigat ng pakiramdam mo kasi full of negativity. Hindi mo maiwasan na kahit ayaw mo isipin yung problema or kahit ayaw mong isipin yung mga pangit na nararamdaman mo, lumalabas at lumalabas siya ng kusa, no? So exercise, nakakatulong talaga to. Alam nyo ba na isa to sa pinaka best way to counter anxiety and depression? Because kapag nag-exercise tayo, yung body natin, naglalabas yan ng natural high, no? Natural high, ito yung mga, kung narinig nyo na yung tinatawag nating happy hormones, no? Yung mga dopamine, serotonin, oxytocin, sila yung mga happy hormones, no? So in short, kapag halimbawa, kapag kumakanta ka or sumasayaw ka, 'di ba nakakaramdam tayo ng parang ang ganda ng pakiramdam natin, no? Ang gaan-gaan ng pakiramdam natin. So tuwing nag-exercise tayo, ganun din yung nararamdaman natin. Number 2, doing your hobbies, no? Hobbies, ito yung mga bagay na gusto nating gawin. Like, ayan nga, tulad nung sinabi ko kanina, kung mahilig ka kumanta, kumanta ka. Kung mahilig ka sumayaw, sumayaw ka. Kung mahilig ka maggitara, maggitara ka. Kung ano yung mga bagay na, mga usual na ginagawa mo, gawin mo. Let's say for example, ako, pagdating ko dito sa Japan, alam nyo ba, ang ginawa ko talaga agad is humanap ako ng mga bagay na maaari kong gawin, no? Na mag-e-enjoy ako. And isa sa pinaka nakatulong sa akin is yung, ayun nga, video editing. Yan. So pagdating ko dito, nag-vlog ako kung ano ba yung buhay sa Japan. And sinishare ko rin sa inyo, no? Kaya nag-upload ako ng mga Japan related videos ko dito. Kasi gusto ko rin ipakita sa inyo na although na-experience ko yung anxiety and depression, pinapakita ko sa inyo na pwede talaga kayong makarecover sa anxiety disorder, no? Yan, kaya nag-share ako ng mga videos ko rin dito sa Japan. Proof yun, no? Na, ayun, recovered na ako, and kung kinaya ko, kaya nyo rin. Number 3 is reading. Alam nyo ba na yung mga taong may anxiety disorder, lalong lumalala yung anxiousness nila. It is because palagi na lang silang nakahilata, palagi na lang silang nakahiga, nakaharap sa TV, nag-i-scroll sa cellphone. More on social media sila na actually marami ring negativity kasi sa totoo lang, no? When it comes to social media, minsan na-absorb natin yan nang hindi natin namamalayan, no? Akala mo nabasa mo lang yung negative news or kung ano yung balita sa mga kakilala mo. Akala mo narinig mo lang yan. Minsan, nag-i-stay yan sa isip natin. And may time na sa mga taong may anxiety disorder, lumabas yun, no? Into a behavior, no? Yun. So, makakatulong sa atin na iwasan natin yung mga ganong bagay. And yung reading, yan, isa yan sa bagay na talagang
makakapagbigay sa'yo ng peace of mind, no? Maganda rin talaga na practicein nyo na at least magbasa kayo ng libro, no? Kung ano man yung mga libro na appropriate para sa inyo, try nyo magbasa. At least kahit sabihin natin isang libro sa 2 linggo, ganyan. Tapos iwasan rin natin yung mga social media, no? Kasi too much is dangerous din, no? Kapag palagi ka na lang naka-social media, yan. Sa cellphone, hilata, nood ng TV, nood ng movies, yan. Not good habit yan, no? So, try natin yon. Gumawa tayo ng mga ibang hobbies, no, na pwede nating gawin to counter anxiety and panic attack. Number 3, no? So, personally, ginagawa ko to. Alam ko marami sa inyo hindi nagpupunta dito, pero para sa akin, nakakatulong to, no? Yung pagpunta sa church, no? Pag-appreciate ng mga blessings na natatanggap natin, pagdasal, pagtitiwala sa Diyos, no? Paghingi ng gabay sa pang-araw-araw. Alam nyo ba, talagang sobrang nakakagaan ng loob yun, no? Mentally and spiritually, gagaan yung pakiramdam nyo kapag ka napapalapit kayo sa Diyos. Yan. Isa yan sa best way rin, no, to counter anxiety and panic attack, also depression, no. Lalo na sa mga kababayan nating OFW na wala namang kasama sa abroad, maganda talaga na magsimba rin kayo, no? Mag-serve rin kayo sa Lord. Syempre, sundin natin kung ano yung mga salita ng Diyos na sinasabi sa atin. Yan. Kasi alam nyo ba na yung religion, iba-iba kasi religion natin eh. Ano to eh, nagsaserve to as guide, no? Guidance to sa buhay ng isang tao. Kung papaano tayo dapat mabuhay, no? So in that way, nagkakaroon tayo ng guidance sa buhay, no? Kumbaga, in a right path tayo. And nakaka-relieve rin yun. Maganda siya to counter negativities, intrusive thoughts, and catastrophizing, no? Imbis na kasi na negative yung isipin mo, kapag ka nakafocus ka sa God mo, kasi iba-iba naman kasi religion natin eh, no? Hindi lang to para sa mga Catholic katulad ko. So, kung ano man yung religion na pinapaniwalaan nyo, so at least meron kayong guidance, no, sa buhay nyo. So, it helps talaga. Number 4 is playing games. Yan. So, ito naman, actually, sa ibang nakaka-experience ng anxiety disorder, minsan hindi ito sa kanila effective, no, na uri ng recreational activities. Para sa akin naman, ito very effective rin to sa akin, no. Pero hindi naman to the point na maglalaro ka ng games sobrang tagal, ganyan. Ako actually, kapag maisipan ko lang, no, para at least ma-relieve lang rin yung, parang medyo mawala ka sa ano, parang ma-enjoy mo rin, no? Parang medyo kahit papaano ma-divert ka kung may mga problema ka, ganyan. Yan. Very helpful rin to kasi playing games kasi, no, nag-i-improve kasi yung mental health natin dyan, yung mga decision makings natin, na te-test, no, kung papaano tayo, kasi iba-iba naman yung uri ng games eh, no? So, yan, kumbaga napapractice na gumana yung isip natin, imbis na nag-iisip ka ng mga negativities, no? So at least tinetest mo, no? Pinipilit mo mag-function in a different way yung mind mo by playing games, okay? Number 6 is music. Yan, music. Alam nyo ba na ang music, based on the study, at least kapag naikinig ka ng music every day for about 30 minutes a day, no? Syempre, yung mga mellow music, ganyan, yung mga magagandang music, ganyan, nakaka-boost daw yan ng ating moods, no? Ng ating energy. Nakakabago yan ng ating mood kung papaano natin tingnan yung pang-araw-araw natin, no? So, ako, sa totoo lang, pagkagising ko sa umaga, yan, habang nagpe-prepare ako ng almusal ko, nagpe-play ako ng music, no? Yung mga mellow music, ganyan, yung hindi masakit sa tenga, and marerelax ako. Actually, bago nga matulog minsan kapag naliligo rin ako, nagpe-play ako ng mga relaxing music, yan. Very effective sa akin yan, sa totoo lang. And siguro, yun, mare-recommend ko na itry rin ninyo. Pwede kasing effective rin sa inyo, no? Number 7 is socialization. Okay? So, isa rin to sa pinaka-importante na kailangan yung matutunan to counter anxiety and depression.
no? Socialization is ito yung makikipag-interact ka sa mga friends mo, at least sa mga close friends, ganyan, sa family, sa partner mo, no? So at least maganda na araw-araw meron kayong good communication, no? Kasi nare-relax rin tayo kapag alam mo yun, yung kapag nakakapagsabi tayo sa iba, especially sa mga loved ones natin, no? And very important rin na i-share natin yung totoong nararamdaman natin about anxiety disorder. Although may mga iba, no, na hindi tayo maintindihan, kaya maigi kung mag-share ka sa mga loved ones mo, yung mga kakilala mo talaga na alam mong makakaintindi sa'yo. Okay? So very important yan, socialization. Number 8 is enjoying nature and traveling. Yan. Isa rin to sa pinaka-effective way to counter anxiety, panic disorder, and depression, no? So, kung mapapansin nyo, talagang pagdating ko dito, marami na rin akong pinuntahan, no? Talagang ine-enjoy ko every moment. And kaya, binibidyo ko rin talaga kasi gusto ko kasi na, halimbawa, sa bahay lang ako, gusto ko rin makita, no? Kung ano yung mga napuntahan ko, no? Nagke-create ako ng memories, no, na pwede nating balikan, and very nag-enjoy talaga ako, no? Good for mental health talaga yan, no? Kahit sa mga simpleng mga, halimbawa kung maglakad-lakad ka lang sa inyo, ganyan, pumunta ka sa magagandang lugar dyan malapit sa inyo, sama mo yung family mo, sama mo yung kids mo, sama mo yung partner mo, enjoy mo yung nature. Kung malapit kayo sa mga mapupuno, ganyan, mag-picnic kayo, pwede rin yan. Kung may mga falls, kung may malapit na dagat sa inyo, ganyan. Huwag nyong hahayaan na masana yung sarili nyo na nakakulong na lang kayo sa bahay, nakahiga na lang kayo, no? Kasi alam nyo ba na ang katawan ng tao, it is designed to do physical work, no? Kailangan natin maglakad, kailangan natin magbuhat-buhat, kailangan natin magpapawis. Kasi ganun talaga dinesign ni God yung katawan natin, no? Kaya kapag ang tao, palagi tayong nakahiga, no? Palagi ka lang nakahilata, nagmumukmok, palagi ka lang nakaupo, no? Yung happy hormones, no? Yung natural high na nilalabas ang katawan natin, unti-unting bumababa yan. And napapalitan yan ng mga tawag dito, yung mga stress hormones na tinatawag, no? Kung may happy hormones, kasi meron din tayong stress hormones which is ito yung mga cortisol, tawag dito, epinephrine, yan, adrenaline, yan. Ayun yung mga stressors sa katawan natin. Kumaga, tuwing lumalabas yan, very uncomfortable talaga. Bibilis yung tibok ng puso mo, bilis mo huminga, naninigas yung muscles mo, no? Ayan. So, practicein natin na nagkikilos-kilos tayo, no? And i-enjoy natin yung nature. Okay? So, ayun lang muna yung mga bagay na gusto kong i-share sa inyo na ginagawa ko personally dito sa Japan to counter anxiety, panic disorder, and depression. Okay? So, I hope it helps sa inyo, no? And alam ko na kada individual iba-iba kasi kung ano yung effective way para sa kanila. Pero ito, me personally, ito effective sa akin and sana makatulong rin sa inyo, no? So by the way guys, sa mga gusto palang kumausap sa akin, so ilalagay ko ngayon kung saan nyo ako pwedeng i-message, no? So bale ito yung ating FB page. Pwede kayong mag-message dito personally, no? And ako yung magre-reply sa inyo. So nung mga nakaraan hindi ako nakakapag-reply kasi sobrang busy, no? And sa totoo lang, yung reason rin kaya hindi muna ako nag-upload ng mga anxiety related videos is gusto ko muna kasi talagang i-enjoy, no? Para maiwasan din natin yung syempre separation anxiety, na palayo na tayo sa family natin bilang OFW worker. Binigyan ko muna ng peace of mind yung sarili ko para makapag-adjust, no? So asahan nyo sa mga susunod na araw about anxiety related videos ulit yung mga i-upload natin. So guys, kung gusto nyo mag-message na lang kayo dito sa Facebook page natin, no? So please don't forget to follow, and sa ating munting YouTube channel, no? Mag-subscribe na rin kayo, click the notification bell, and
mag-comment na rin kayo, panoorin nyo yung mga videos ko. So I hope nakatulong sa inyo itong video natin for today. And gusto ko lang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. And very thankful ako na nakakatulong yung mga munting videos ko para sa inyo. Ayun lang. Maraming salamat po, no? So kung may mga katanungan kayo and kung may mga gusto kayong mga bagay na ipaliwanag ko, mag-comment down below na lang kayo dito sa video na to. And subukan ko ang ipaliwanag sa susunod, okay? So dito na lang muna ulit. Bye.